800 grams para kay Sol at kay Logan. SDN42, the best dog food in the multiverse. Kakahol-kahol na si Logan sa labas. Sinihintay na ang kanyang SDN42. Ano na? Ha? Yan na. Doon na tayo. Halika na. Halika na. Come on. Come on. Sol. Game na? Game na? Halika. Halika muna. Halika. Alam niyan doon kung mailalagay. Yay! Okay, kahapon medyo nag-overfeed tayo. Kaya malambot pa rin ang poops ni Sol. I'll make sure na hindi sila mag-overfeed ngayon. Kaya 800 grams lang ito para sa kanilang dalawa. 450 para kay Sol. 350 para kay Logan. For a sum total of 850 grams. Kaya tipid po talaga yung SDN42 natin, guys. Ganyan kakunti lang yan. Pang isang maghapon na nila yan. Bukas na ulit ng ganitong oras ang susunod nilang meal. Ganyan lang kakunti. And sapat na ang lahat ng nutrients na nandyan. Hindi ko na binibigyan sila ng mga supplements, mga vitamins, mga kung ano-ano, mga fish oil, etc. Kasi kompleto na po yan. Pati calcium, probiotics, prebiotics, minerals, nandyan na po lahat. Kaya pag kumain sila ng SDN, wala na akong iniintindi pa. Interviewin natin si Sol. Ano, Sol? Ano masasabi mo tungkol sa SDN42? Ayun. O, tama. O, tapos. Ganun pala. Oo, ibig mo sabihin, talagang yan talaga ang the best dog food in the multiverse. Tama ba yung sinasabi mo? Nabibilaukan ka. Tika, relax lang. Do not speak while your mouth is full. Kain lang, Sol, ha? Very good. So, yung pinaglagyan ko ng dry SDN niya, may konti pang water. Kaya, ayun, nagsasabaw sa may bandang ilalim. Yan ang gustong-gusto niya. Sarap. So, ikaw naman, Logan. 10 years mo nang kinakain yung SDN na yan. Hindi ka ba nagsasawa? Abayin ding hindi po. Gustong gusto ko itong SDN42. Very healthy naman ang mga dogs natin. Si Sol, si Logan. Kaya kampante ako na SDN42 talaga is the best dog food in the multiverse. And lahat ng mga aso natin sa Manalo K9, SDN lang ang kinakain. Wala nang iba. From puppies na mga 3 weeks old hanggang senior citizen na sila, SDN42 lang ang pinapakain natin sa mga dogs natin. Kaya subukan nyo na. Mag-message na kayo sa baba, sa comment section, or mag-PM kayo sa amin. Subukan nyo na yung SDN. Pumunta kayo sa sdndogfood.com sdndogfood.com at kayo po ay pwedeng mag-order doon sa ating website. Ayan, sige, habang kumakain, kwentuhan ko kayo. Alam nyo, kanina naglabas ako ng listahan ng top 10 na poorest genetics sa mga dog breed. Yung mga ibig sabihin, mahihina yung genetics nila. Alam niyo ba kung bakit mahina yung mga genetics ng mga nakalista natin doon? Number 1, exotic bully. Number 2, English bulldog. Number 3, French bulldog, etc. etc. Alam niyo ba kung bakit mahihina ang mga genetics nila? Number 1, because of mutations. Gusto ng mga tao na mga weird ang itsura, kaya pag may mga mutations, yun ang binibreed nila, yun ang pinananatili nila sa mga bloodline. Mga mutations, usually yan may mga kaakibat na mga negative health conditions. Kaya, the more mutated ang mga dogs compared sa mga wild dogs, ay the more na marami silang sakit. And usually, kagaya ng mga dogs na heavily mutated, may problema sa mata, sa buto, sa balat, etc. etc. Whereas yung mga dogs na more closely related, yung itsura nila sa mga wolf, kagaya nitong si Logan, the more healthier yung genes nila. At the same time, inbreeding kasi, pagka purebred dogs, tapos konti lang yung mga purebred dog population doon within the breed, ay mataas yung coefficient of inbreeding. Kaya ako mas pabor nga ako sa crossbreeding kasi mas healthy yung genes, mas diverse yung genetic factor na
lumalaganap doon sa gene pool ng population. Kagaya nitong mga Cane Corso, alam niyo ba itong mga Cane Corso? Recently revived breed lang ito. Medyo bago-bago lang ito. And almost extinct na kasi itong mga dogs na ito, mga Italian Mastiff. Almost extinct na sila. Kawawa naman ang lahi nitong si Sol, ano? Oo. Pero ngayon na lang na-revive yung breed na ito. Balik tayo dito, Sol. Come here, Sol. Ika. And it's slowly becoming very popular, no? Ito mga tumudulas. Yung mga Cane Corso. Kaya ayan. Ayan si Sol. Since they're just recently revived breed, tapos konti lang yung population nila sa kanilang breed, ay mahina rin ang genetics nila. Kaya alam nyo, yung mga ibang mga purebred dog enthusiasts na nakafocus sa working lines, nakafocus hindi lang sa mga beauty pageant or mga conformation dog shows. Kapag nakafocus sila sa function rather than looks, mas gumaganda yung genetics ng mga aso sa breed na yun, within the breed. Pero pag nag-focus na sa aesthetics, nag-focus na sa itsura, sa mga mutations, then humihina yung genetics nila. Lalo na kapag ilang stud lang ng mga sikat ang ginagamit within the breeding population. No, kapag may champion, may sikat na stud, yun ang laging ginagamit ng mga breeders. Masyadong nagiging malapot ang dugo ng mga aso sa isang breed. Ayun lang, so ubos na. Ubos na ang kanilang SDN. Ubos na rin ang oras ko. Ako'y matutulog na. Tomorrow is a Friday, the last day of the week. So hopefully maging productive ang ating Friday, guys. I hope that the whole week has been productive for you also sa inyong mga trabaho, sa mga gawain po ninyo. And thank you po sa lahat ng mga gumagamit ng SDN, no? Sa lahat ng aming mga clients, sa dog training, sa IAGD. By the way, no, dumadami na yung mga nagpaparegister ng mga stud dogs sa IAGD Stud Directory. So free ito sa mga first joiners, kaya kung may mga stud kayo, may stud service kayo at gusto nyong gamitin yung dog nyo for stud, for extra income, para mapalawak yung lahi niya, then iparegister niyo po sa amin para ma-include doon sa stud directory at doon sa mga naghahanap ng mga studs for their breeding, makita nila yung aso ninyo, lalo na kung malapit sa area ninyo, makita kagad yung picture ng aso ninyo doon sa stud directory. It's going to be very useful. Okay, sa buong Pilipinas and sa buong mundo. Meron tayong mga studs na nasa ibang bansa din. Ayun lang po. Please follow and share our videos and our channel. Maraming salamat, Dr. Abel Manalo po ito. Mabuhay po kayo.